Ayun, good morning po sa ating lahat mga ma'am sir. Ay, tanghali na po pala. Ayan. So, dito pa rin ako sa Kuya po. May baysiha. Ayun, papasilip ko sa inyo ngayon. 2.1 hectares po ito. Along farm to market road po siya. Tapos irrigated. Ngayon wala pa namang tubig. So, may power line tayo dito. So, estimated frontage po nito nasa 100 meters. Hanggang dun po. Ito pang umpisa ng lupa natin. May bakod na po ito mga ma'am sir. May bakod po. Tapos yung mga bakod na yan po yung mga boundary. Medyo lumiko-liko lang. Pero maluwang yung frontage. Ganun doon. Ito kasama naman po yung ito. Ito yung lupa. Nabakuran po yan. So may kubo siya yan. Pero ano lang. Kubo lang po ng caretaker. Tapos ayan. Kita rin po yung bundok natin dyan. Balunggaw po ata yan eh. Tapos ito naman papuntang Rancho Cabiliw. Yan, may daan dito. Tapos papuntang Clusboa Hills. Yan, may mga papunta dyan. So ito yun. Yung property natin. Mga 100 meters frontage. Tapos ito yung property. Mas mababa siya sa kalsada. Pero hindi naman siya binabaha. Kagandahan nito, may power line tayo. Nakakalin po natin itong frontage ito, napakaluwang. Tapos may po ito, fish pan. Meron po ding mangga. Dalawa. Tapos may mga milina din siya. So yan, irrigated siya. Hindi po ata ngayon schedule kasi yung irrigation dito. So hindi po ngayon schedule dito sa barangay na to. Mataas po yung part na to. Tapos mababa doon. Pero hindi po yan nababaha. Tapos mataas na naman doon. So sa gitna pwede siyang gawing fish pan din. Pero may fish pan po ito mga ma'am sir. Total area 2.1 hectares. Tapos from provincial road na sa lang to. 1.2 kilometers. Ayan, kasama po yung mga yan. Tapos mababa siya. Pero pwede siyang dito magtayo ng bahay. Tapos tanim ng gulay. Yan. Kahit fruit bearing pwede. Pwede magtanim ng Mamaya papasok tayo dyan. Pero ito kasama po ito mga milina, kawayan. Hanggang dyan po yung natin. Ating frontage. Dito po sa may banda rito. Tingnan natin yung yung end po ng property. Medyo masukal dito sa harap. Dito. So 100 meters. Dito po. Sabi ng ating contact dito. Pero mas malinaw, tingnan natin dun sa loob. Ito. Frontage niya. Pasukin po natin sa loob. Makita po nyo yung mangga, fish pan. Tara po sa loob. Kaya nito po yung daanan nila. Papunta dito sa loob. Mangga. May tanim po kayong napalay. Yan, ganda pong magpatay ng bahay dito. Sa part na doon. O kaya doon mas mataas. Ito may mga milina. Saging. So kagandahan po nito. Malapit siya sa provincial road. Tapos pwede tayong mag-exit ng Anao. Pwede din ng Tiplex, Rosales. Pero sa akin mas malapit Tiplex, Rosales. Siguro ang biyahe lang nito nasa sabihin na natin 15 to 20 minutes. Ayan. Ito po yung fish pan nila. May kapitbahay tayo dyan. Bahay. May kuryente na rin sila. Ayan po yung fish pan natin. Medyo maluwang din po yung fish pan natin. Pero try natin lumapit. Pero pagka punong-puno to eh. So yan, mga milina tsaka Tapos ito na. Yung property. Tingnan, mas mataas po dito sa part na to. Kita po yung bundok. May mountain view. Wala pong baha dito mga ma'am sir. Yeah. Ito nakabakod na rin doon.
sa property, sa kanan, sa kaliwa. Ang taas. Ay, nakabakod na rin po. Hanggang po yung property, hanggang doon sa may kawayan. Tapos may bahay na rin doon, may kuryente. So, hindi na rin mawawala ito kasi may bakod na siya. Pang babakuran na lang, likod sa kaharap. Ayun po. Sana magustuhan nyo to. Bayan po ng kuya po, 2.1 hectares, 150 per square meter. Ang gusto po ng seller natin. Anytime pwede natin siyang tawagan para makipag-negotiate tayo sa price. Saka yung papers nito, pangalan po ng ng nanay nila. Pero extrajudicial, pero tapos na po yung extrajudicial nila. Nakapag-perma na po sila. Ayan. Sana magustuhan nyo to. Bayan po ng kuya po. Nueva Ecija. Salamat po. God bless po sa ating lahat.